Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Mayap Aabak Luzon, maayong aga Visayas at marahaw na buntag Mindanao. Magandang umaga rin sa mga teachers na gising na at nakatutok sa atin habang gumagawa ng visual aids na gagamitin ninyo mamaya sa klase. Nako, kahit huling araw na nga ng klase ngayong linggo, I'm sure na nagtataka kayo kung uulan ba ngayong maghapon. Kaya naman para handa ka sa magiging lagay ng panahon, tutok lang dito sa amin at sagot na po namin ang weather updates. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghahatid sa inyo ng lagay ng panahon. Sa bayan din po kaming napapanood online, yan ay sa pamamagitan nitong ptv.com.ph. Ako po ang muli ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, June 24, 2016. Ako po si Desiree Jonio. Bago po ang lahat, kuha muna tayo ng update dito sa binabantayan nating low pressure area. Kahapon isang low pressure area nga o sama ng panahon, itong namataan dito po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa abiso ng Pag-asa kahapon, may layo itong 460 kilometers. Yan po ay sa kanluran nitong Calapan City na matatagpuan naman sa may bahagi ng Oriental Mindoro. Ang LPA po ay ayon sa Pag-asa ay nakapaloob dito sa ating binabantayan namang Intertropical Convergence Zone. Mamaya ay makakapanayam natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa para malaman natin itong mga pinakahuling detalye kaugnay ng binabantayan nating sama ng panahon. At kahapon nga patuloy na umiral itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Partikular po yung nakaapekto sa buong Mindanao hanggang dito sa may buong Visayas. Kung ating pong ipaliliwanag, itong ITCZ ay yung lugar kung saan nagsasalubong yung hangin na mula sa northern at sa southern hemisphere. Sa kanilang pagsasalubong, posibleng makabuo ng mga kaulapan na magdadala ng mga pag-ulan. Itong ITCZ ay itinuturing din na breeding ground ng mga low pressure area na kasalukuyan nga nating senaryo sa ngayon. At kahapon nga itong ITCZ ay nagdala ng maulap na panahon na may kasamang may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan dito po yan sa may buong Visayas. Naramdaman din ang kaparehong kondisyon dito sa buong Mindanao habang inulan din itong buong probinsya ng Palawan. Ayon sa Pag-asa, dito naman sa atin sa Metro Manila naranasan itong bahagya hanggang sa maulap na panahon at nagkaroon pa rin ng mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog dito po yan sa natitirang bahagi ng Luzon. At sa ibang balita naman, alam mo bang itong buwan ng Hunyo ay idineklara bilang Environment Month, pero kabaliktaran naman itong sinapit ng dalawang treasure sharks sa Mawalbuwal sa Cebu. Sila po ay natagpuang patay nitong mga nakalipas na araw. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, magkakahiwalay na natagpuan ang iba't ibang bahagi ng katawan ng mga nasabing pating at hinihinalang kinuha lamang ang ilang parte nila para ito'y ibenta sa pamilihan. Iniimbestigahan na ang insidente lalo't ang umiiral itong ordinansa na nagbabawal sa pagpatay ng anumang uri ng pating. At kaugnay pa rin ng ating mga karagatan, umaasa naman ang mga mangingisdang Pinoy na maipapanalo ng Pilipinas ang laban nito sa China. Yan po ay sa usapin ng teritoryo. Sa panatag shoal pa lamang na inaangkin ng China, kadalasang senaryo na itong marahas na pagtataboy ng mga Chinese vessels sa mga mangingisdang Pinoy. Sa ngayon, gumugulong pa ang pagdinig ng United Nations Tribunal sa nasabing territorial dispute kung saan nakasandal ang Pilipinas sa international maritime law habang ang China naman ay nakaangkla sa mga sinaunang mapa ng kanilang bansa. Astronomical data naman tayo, eto, sa mga magja-jogging naman dito sa may bahagi ng Rojas Boulevard, magpapakita sa inyo si Haring Araw. Ganap po yan ng 5:29 AM at ang ating sunset naman pagtungtong yan ng 6:28 ng gabi. Ang ating namang moonrise ayon po sa Pag-asa, yan po ay 9:35 PM at ang moonset naman pagpatak ng 8:40 ng umaga.
Sa atin namang phase of the moon, sa inyong pagtingala sa kalangitan mamayang gabi, mapapansin ninyong halos kalahati ng buwan ang naiilawan. Ang tawag po sa ganyang phase ay waning gibbous moon. Sa ganitong phase, ang buwan ay makikita sa silangan kapag gabi, habang sa kanluran naman right after sunrise. Ang terminong waning ay nangangahulugan din ng shrinking, kasabay po yan ng pagkabawas ng liwanag ng buwan. Ito naman sa mga mangingisdang papalaot mamaya, ang inaasahan nating high tide along Manila Bay ayon po sa NAMRIA posible ang umabot sa 1.23 meters ganap na 11:35 AM at ang low tide naman posible sa negative 0.3 meters pagsapit naman ng 8:22 ng gabi. At sa puntong ito, alamin naman natin na apektuhan kaya ng mga pag-ulan itong ilang dams dito sa atin sa Luzon. So ayon sa Pag-asa, kabilang sa mga yan, ito nga Magat, Pantabangan at pati na rin itong Angat Dam. Unahin natin ito nga Angat Dam na matatagpuan sa Bulacan. Sa pinakahuling datos nga ng Pag-asa, bumaba ng 0.1 meters ang level ng tubig sa nasabing dam. Dito naman sa Atmagat Dam na matatagpuan sa Isabela, malaki itong ibinaba at umabot yan sa 0.47 meters. Sa Pantabangan Dam naman na matatagpuan sa Nueva Ecija, bumaba rin ng 0.7 meters sa mga nakalipas na oras. So kung mapapansin natin, dahil nga ang mga pag-ulan ay nasa Mindanao at Visayas lamang, nagpapatuloy sa pagbaba itong tubig sa mga dam dito sa atin sa Luzon, kasabayan ng pagsusupply ng tubig na mga ito sa pangangailangan ng ating rehiyon. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa kami matapos ang ilang paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.